Bahagi po ito mga kaibigan sa ating paring Police in Action ay kapiling naman natin ang napakahusay at ipinagmamalaking deputy ng Dipakulaw Municipal Police Station sa nakinatawan ng napakahusay namang Chief of Police, Police Major Emilio Sison. Ang ating pong makakapanayam ngayon ang kanyang magiting na Deputy Police Captain Mercado, Ryan Mercado. Sir, mapagpalang morning. Kumusta na po kayo? Sir, good morning po sa inyo, sir. Sir, kumusta ang Dipakulaw MPS? Actually, sir, sa loobin ng Panginoon, napaka ganda ng ating ginagawa. Napakatahimik po ng Dipakulaw, at sa ating una po ng ating butihing Chief of Police, Police Major Emilio Sison, ay ginagampanan po talaga ng maayos. Pero po sa nilapat na deployment plan, 85-15. 55 sa labas ang tao at 15% lang yung nasa loob. Maganda po ang impact na panatili natin yung kapayapaan. 85-15. So ilang barangay sir itong Dipakulaw? Meron po tayong 24 na barangay. So 85 ang deployment dun sa loob sa mga barangay, sa malayo siguro sa town proper sir ito, no? Actually po yung 85 dapat yan nasa labas. Dapat sa 66 na personnel, 85% noon sa 24 hours di mawawalan ng tao sa labas. Yun. Yung programang nailapat din sa atin ng national na pinaigting din natin ngayon. At napakaganda po na impact. Talagang crime prevention. So lilinawin natin sir, yung 85% ng deployment ng Dipakulaw MPS ay yung 85 sa labas ba yun o nasa loob? Nasa labas po yun. Nasa labas sa mga barangay yun. Yun po yung gumagawa ng mobile patrol. Mobile patrol. Foot patrol, motorcycle patrol, sa 24 na barangay. Meron yata kayong bicycle patrol din yan, patrolling, tama? Bicycle patrolling namin, ni-establish namin pero ang establish pa lang to, kampo pa lang nag-organize pa lang kami ng bike patrol. Okay sir, ano naman sir ang pinagkaabalahan ng mga nakalipas na araw nang kami wala pa dito sa Dipakulaw MPS? Ito yung bagong binigay sa atin na maigting ng crime prevention talaga tayo. Doon tayo sa 5 minutes response test. Laging daily yan, no? Para magkaroon tayo ng tatawag na muscle memory every time na wag naman sana. Magkaroon talaga ng insidente ng crime within 5 minutes andun talaga dapat kapag please. Ang adhikain talaga nito yung offender makuha at mapailan ng crime solution agad. Crime prevention and at the same time makakontinue tayo yung crime solution. Sir, meron akong tinanggap na tanong dito. Malaki daw itong Dipakulaw sa malalayong barangay. Paano nyo mahahati yung mga patrol ninyo to respond 5 minutes? Paano kung sa dulong barangay o sa malalayong barangay nagkaroon ng tawag 911? Ayun Napagandang tanong po. Yes, sir? Actually, ito yung sa ginawa po ng ating butihing Chief of Police, hinati niya tayo sa dalawang sektor. Yun. Meron na tayong isang compact ngayon sa Dinadjawan. Yung malayo yun. Ang sakop niya ay yung border control natin ng Caloocan, malapit sa Quirino, border control. At saka itong gawin ng mountainous field natin ng Borlongan, Janet, Jarabasin. Kaya sila yung, pag nagkaroon ng tawag, sila tinatap. Dalawa yung mobile na binigay sa atin, may isang mobile doon at mayroon tayong 11 na personnel doon. At dito naman sa station natin ay ang sakop na namin ditong Central, Dipakulaw. Okay sir, kumusta naman sir ang kasalukuyang pagkakaabalahan lalo ngayong bago ang ating PNP chief? Base sa narinig namin sa assumption, maintain pa rin naman yung kung ano yung nilapat. Pati 911. 911. At mas lalo pang pinaigting. Ayun, maganda. Okay sir, marami pa tayo sir pag-uusapan. Alam namin na kulang ang aming panahon at kami nagnanakaw lang ng inyong oras. Hopefully ito'y magiging regular ating program na every Tuesday, no? Sir, kumusta naman ang inyong huli sa droga? Ito talaga di naman natin maiaktuari, talagang meron pa rin. Pero sa ngayon po, intensified pa rin talaga yung ating anti-illegal drugs, illegal gambling, at illegal logging. Yan ang maigting na yun
ipinataw sa atin ng ating provincial director. Sa illegal drugs, yung recently lang, nakahuli tayo ng isa, ano. Tiga rito sir o dayo? Actually, dito siya listed. Taga rito. At matagal na ito, tinokhang na rin to. Later, lagi na rin binibisita. Talagang ayaw balik pa. Kaya doon tayo nung ginagawa natin ni supply, reduction, demand reduction, kailangan talaga ng police operation laban sa kanya. Hindi naman tayo, medyo soft naman tayo dyan. Kung kaya pa natin ng malumalay, pagsabihan, rehabilitation, pag hindi na kaya talaga, hinuhuli na. Recently lang, meron tayo dyan. No? At naka-file naman to sa court. Sa prosecutor office. Okay sir, hihingi sir kami ng mga record ninyo ng huli nyo sa droga para maipaliwanag natin mabuti doon sa at mabigyan natin ng babala ang ating mga kababayan na umaaksyon ng ating kapulisan na hindi po pwede ang kanilang pananatiling illegal drugs. Kumusta naman sir yung mga na-impound ng mga sasakyan na involved sa illegal? Actually sir, andyan sa ating impounding area at ating inaalagaan yan. Kinikita rin natin ng kapakanan kung sakaling kung paano na namin pinasok dito yan, dapat ganun din lang ilalabas kung hindi matatapos yung kaso. At hindi natin yan pinababayaang masira or what. At sapagkat ito yung una rin kabilin-bilinan na ingatan lahat ng gamit ng ano. Hindi dapat yan na mawawala, hindi dapat maayos yan. At bago pumasok yan, may technical inspection report. Na talagang paglalabas yan, kung ano yung pinasok na sa impounding area natin, ganun pa rin yung lalabas. At kung okay sir sa inyo, hihingi ko rin ng mga records niyan para marami tayong pag-uusapan. Walang katapos ang usapan sa ito kasi nakaabang yung ating mga kababayang tiga Dipakulaw na nasa ibang lugar, maging sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ibang bansa ay talagang nire-request sa atin na kung maaari talagang maging regular ang panayaman natin dito sa Dipakulaw MPS. Ano ba sir ang masasabi niyo sir? Okay ba kayo doon? Oh yes sir, ang record natin available, ready naman niya lagi kung kinakailangan i-call sa publiko. Andiyan naman at compiled, very good naman yung ating mga investigator sa record management. Okay sir. Dako sir tayo sa illegal logging. Meron ba sir? Yes sir, meron naman tayong ginagawa. Actually, we are regularly coordinated with the DNR Senro sa patrolling at saka sa ano natin. And sa pagka-file po niyan, katuwang namin ng DNR Senro. May mga huli ba sir sa illegal logging? As of now, abandon ang nakuha namin. Ano. Kasi nakikita lagi nila yung mga pulis natin sa gabi dyan, nagpapatrol. Makikita lang ng mga residente. Sa side road na yung mga kahoy, wala nang ano. O kaya naman iniwan na yung sasakyan, may lamang kahoy. Yun lang nahuhuli namin, pero yung apprehension ng tao, actually, this previous month, wala tayong nahuling tao. Kahoy lang meron. Iniwan. Hindi ba sir sila madaling hanapin, alamin kung kanino yun at sino sila? Until now, sir, conduct record check pa rin kami sa kanilang pag-aan sa sasakyan. Kasi yung sasakyan, parang second hand na itong binili. At hindi na rin malaman ngayon, pa third hand. Hindi na malaman talaga sino may-ari. So wala siyang record sa LTO, no sir? First man hand lang ang meron. Okay sir. Yes, maganda. Kumusta naman sir sa illegal gambling? Meron bang mga nakukulong dito naglalaro ng baraha o whatever kung ano yung pinaglalaruan? Itong pinakamahigpit na campaign ng ating provincial director ngayon na anumang uri ng illegal gambling ay pinagbabawal. Kaya itong ating mga peryahan yan, sinabihan nila yan na bawal lahat ng... Bakit sir bawal sa perya? Di ba amusement yan? Actually lahat may marching order na pinatutupad tayong ano yun. Yung illegal drop ball siguro, meron sila no? Kahit na yung mga tong eats, kahit ano, basta may mga bet at tayaan, ikaw considered na illegal gambling. At yun ang marching order na ano bang uri. Okay sir, napag-usapan natin yung illegal gambling, yung perya. Dati ba talaga meron sa perya? Actually sir, napapansin natin na kahit na noon pa, meron naman talaga yung mga drop ball, color games. Ngayon talagang ano bang uri, kahit saan totally yan. Pinasaran nyo na lahat sir yan. Totally pinagbawal yan. Ang balita natin, kung 6 months lang si PD, baka after rin papalit sa kanya, mabuksan ulit. Hopefully sana ay tuloy-tuloy na para
yung ating mga kababayan, sa totoo lang, nung araw ayoko yan dahil maraming nauubos ang pera dyan eh. Akala mo gaganon-ganon na, mauubos ang pera pag uwi sa bahay, mag-aaway, mag-asawa. Okay sir, meron din kayong mga record niyan, ano? Hihingin ko rin share at pag-usapan natin. Sir, available na record natin, sir. Naka-compile lahat yan. Diyan naman actually, ang ating compilation ng management ngayon is digital na rin. Natawag natin CRAS, tsaka recording management ng investigation. Okay sir, alam namin maikli ang inyong oras at kay busy din ay marami pa tayong pag-usapan tungkol sa mga record. Siguro next Tuesday ay maigayak po natin at yung mga bago na naman ninyong mga nagampanang tungkulin. Ngayon sir, ay baka meron akong hindi na itanong na mahalaga namang malaman ng ating mga kababayang tiga Dapakulaw, saan man sila naroon, ay nasa iyo ang pagkakataon sa iyo. Maraming salamat, Sir Romel. Actually, sa pamumuno po ng ating buting COP, Police Major Season, ito po maigting niyang sinasabi sa amin at lagi pinangangalagaan na yung paglilingkod ng pulisya ng Dipakulaw ay isa sa puso at gagampanan ng maayos. Actually, kaagapay din namin yung mga swim namin, yung mga values coaches na regular na ginagampanan na para at least yung trabahong gagampanan ng taga Dipakulaw, i-implement natin ng mahusay, maayos, ano man yung nasa batas na hindi higit. Kung ano yung nasa ambit of law, yun lang ang gagawin natin. And we are more in consideration of the human rights. Sabi nga, even the law is harsh, that is the law. Pero pag pumunta kayo ng Dipakulaw, at lang gusto niyo kapayapaan ng peace and security, yun yung ma-assure ng Dipakulaw. Pero kung gagawa kayo sa Dipakulaw ng against the law, we are ready to implement the law against you. Okay sir, nabanggit niyo yung values coaches. Mukhang gusto ko yan. Maganda rin yatang yan i-cover up natin at para makita ng ating mga kababayan. Ang mga kapulisan natin ay hindi lamang luto sa disiplina, kundi luto rin sa pagiging makadiyos. Ano sir? Yes sir, Sir Romel, actually, national rin po ito. Dati lang The Brothers Keepers na ginawa namin na swim na ang tawag ngayon. Na ito may mga values coaches na from the different sector, the religious sector, na siyang umaagapay sa moral and welfare ng ating mga tao. At maganda naman ang dulot kung saan ay nalilihis yung mga tao natin sa landas. And they are more on the God family centered. Okay sir, maraming salamat at mabuhay kayo sir. Maraming salamat Sir Romel, Sir Henry sa inyong pagdalo sa amin at kami po ay nagagalak sa inyong pagbisita sa aming himpilan. Okay, maraming salamat hanggang sa muli sa mga darating na Martes. Inyo pong napanood at natunghayan mga kaibigan ang napakahusay nating pinagmamalaking deputy ng Dipakulaw Municipal Police Station sa katauhan na ni Police Captain Ryan Mercado. Magandang umaga. Maraming salamat. Magandang umaga, Mr. Romel.